Ngayong umaga sa Pinoy MD, content creator na si Will Dasovich makapigil hiningang hinamon ang kanyang baga para masungkit ang national record sa static app niya. Mga DIY hacks kung papaano mapapanatiling fresh ang mga pagkain. Alamin, bahing ka rin ba ng bahing? Sipon ba yan o allergic rhinitis na? Ano ang bone setting? At aprobado nga ba ito ng mga eksperto? Healthy Saturday morning once again sa inyo pong lahat mga kapuso. Tips pang kalusugan ang ihahain namin muli sa inyo habang kayo ho ay nag-aalmusal. Hatid namin yan dito sa Pinoy MD. Kaya ito na, simulan na po natin ang umaga sa pagsagot ng mga ipinadala ninyong katanungan. Siyempre kasama ang ating resident obstetrician gynecologist na si Doc Q. Good morning sa iyo, Doc Q. Good morning, Kumaring Conit. Good morning sa lahat natin mga kapuso na kasama natin ngayong araw. Unang tanong, Doc Q, pwede raw bang uminom ng pills kapag may lupus? Ang question na yan mula kay Nicole Mikla. Kung ikaw ay may lupus, Nicole, lalo na pag-active yung lupus ninyo, hindi kayo pwede mag-pills. Pero marami pa namang ibang options para ikaw ay magkaroon ng protection against pregnancy. Ang pinaka-ideal na method para sa iyo ay copper IUD. So kailan ikonsulta mo sa obstetrician mo yan para ma-discuss ninyo ng maigi kung ano ang mga benepisyo ng copper IUD sa tulad mong mga may lupus. And for our next FB question, 50 years old na raw siya pero may regla pa? Aba, normal lang kaya ito? Kung nagsimula po siyang reglahin noong 13 years old pa lamang siya, yan ang tanong mula kay Betty Bartolata Igos. Normal pa yan, Betty, kasi ang age of menopause ngayon ay 50 to 55 years old. However, kung ikaw ay lumampasan ng 55 years of age at nireregla ka pa, hindi na normal yon. Kailangan mo na magpakita sa doktor ninyo. Thanks, Doc! At may mga dagdag pang katanungan na sasagutin si Doc mamaya lamang, kaya abangan niyo po. Samantala, next question muna para kay Dr. Q. Doc, pwede ba raw bang magpabakuna kontra hepatitis at typhoid ang isang buntis? Ang question mula naman kay Kay Leguar Onaries. Kung ito ay hepatitis A, ang tinatanong mo, Kay, ay ito ang binibigay lamang pag ikaw ay talagang nangangailangang bigyan. No? So, wini-weigh natin yung benefits and risk of giving these vaccinations. Ang typhoid fever ay hindi rin dapat binibigay during pregnancy, pero kung ikaw ay high risk, pwede rin bigyan. Pero, kailangan may monitoring ka during pregnancy. And for our last Facebook question, Doc, bakit daw ba kaya 7 taon nang irregular ang kanyang menstruation at madalas daw ay sumasakit ang kanyang puson? Ang tanong po na yan galing kay Susan de la Cruz. Gusto ko sanang malaman, Susan, kung anong age mo at saka yung body build mo. Kasi usually during the reproductive age, ang dahilan ng mga irregular menstruation ay hormonal imbalance. So kung ikaw ay medyo nasa overweight o nasa obese side ka, then nakakaroon ka ng mas maraming estrogen kaysa sa progesterone, nagiging irregular ang inyong menstruation. So ito ay pwedeng hormonal lang or may iba pang dahilan dyan tulad sa matris ninyo o sa ovaryo ninyo na kailangan masuri din ng obstetrician gynecologist ninyo. Thank you so much, Dr. Q, at maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mga katanungan. Please keep sending those questions, mga kapuso, sa aming pong Facebook page. At syempre, susubukan po naming sagutin ang mga yan. Tampulan ng tukso si Jolie Ann dahil sa kanyang malaking braso. Sinasabi po nila, bakit may isaw ka sa braso? Bakit yung bituka mo nasa braso? Pero makalipas ang mahigit 1 taon, kamusta naman kaya ang mabigat na pasanin ni Jolie Ann? Almost a year po, ito na po yung operation ng fistula ko. Puyat at pagod ang kalaban ni Jolie Ann sa pagtatrabaho bilang sales lady. Nag-work po ako sa mall 10 years na. Dating ko dito sa bahay, kung hindi 12:30 AM po, mga 1 AM. Doble kayod si Jolie Ann sa trabaho para suportahan ang pamilya. Nakuha namin tong bahay, pag-aral ko yung mga kapatid ko, nabayaran namin yung mga utang nung nagkasakit yung papa ko kasi cancer po kinamatay ni papa. Kalaunay, ikinasal si Jolie Ann at matapos ang 1 taon, nalaman niyang siya ay buntis. Dito siya nagsimulang makaranas ng madalas na pananakit ng ulo. Ipinagwalang bahala niya ito sa pag-aakalang sintomas ito ng pagbubuntis. Nag-start lang po yung sakit ng ulo ko siguro po August, mga ganun po, ng 2018. Ang akala ko po vertigo, baka sa pagod, tsaka traffic. Nagpa-check po ako kasi sobrang sakit na po lagi.
To the point na sumusuka na ako pag sumasakit yung ulo ko. Nagpakonsulta si Jolly Ann sa 3 ospital, pero lahat, iisa raw ang resulta. Pagka-check po ng blood, dun po nila nakita yung creatinine ko, 1,250. Sobrang taas na po. Ang normal crea lang is 90. Ano ba yung crea? Tapos sabi niya, hindi ka na normal. Marami ka ng lason sa katawan. Baka umakyat na yung lason sa utak mo. Kailangan mo na magpa-dialysis. Once na ang pasyente ay nagkaroon ng simptomas, on top of that na tumataas yung creatinine niya, that is more than 1, pwede siyang ma-dialysis. Dahil dito, hindi na ilalabas ni Jolly Ann ang waste sa kanyang katawan. Hirap huminga dahil kasi nagkakaroon na ng congestion yung kanyang baga, no? Napupuno ng tubig kasi nga hindi na siya nasasala. Hindi nakakaihi ng tama. Naiipon ng waste product. So, number 2 is uremia siya, no? Hindi nasasala ang waste product sa katawan. So, ibig sabihin, ito yung mga sumusuka, sumasakit ang tiyan, sumasakit yung ulo, namamanas. Nalaman na lamang ni Jolly Ann, may stage 5 chronic kidney disease na pala siya. Parang akala ko, tuloy-tuloy na yung okay lahat. Biglang isang iglap, mabubura, nawala lahat. Pader na biglang natumba. Ganon yung feeling ko. Ayon sa mga pag-aaral, malaking bagay daw para sa pagkakaroon ng kidney malfunction ng ating lifestyle at eating habits. At dito nga po sa Pilipinas, ang nangungunang dahilan niyan ay ang pagkakaroon ng diabetes at hypertension. Function kasi ng bato natin is magsala ng mga dumi sa katawan na lumalabas sa ihi, no? So, pag ikaw ay may chronic kidney disease, ito yung sinasabi natin na nasira na yung iyong bato, no? Meron kang 2 bato, so hindi na niya nagagawa yung kanyang function sa katawan. Dahil sa kalagayan, apektado ang pagbubuntis ni Jolly Ann. Nung nalaman namin na may CKD nga ako, ayoko sana magpa-dialysis, kaso nga po namatay yung bata. Parang nalason po. Down na down talaga po ako. Parang gusto ko na nga pong bumigay nun eh. Ayoko na talaga. Hindi na po ako nakakatayo. Yung dito ko po nag-lock na. Nag-collapse na po ako. Pa-stroke na po. Dahil sa lasong pumasok sa katawan, 3 buwan lamang ang itinagal ng bata sa kanyang sinapupunan. At kinailangan siyang tubuhan sa liig para sa emergency dialysis. Kailangang kabitan si Jolly Ann ng fistula para maging daluyan ng dialysis. Ito ay bridge lang supposedly. Ibig sabihin, ina-advise natin na pag ikaw ma-dialysis na, malagyan ka ng access, di ba, ng fistula. Pero dapat hindi ka dyan magtagal eh. Kasi ang gusto mong mangyari, ma-transplant ka. Hirap na sa kondisyon, bumaba rin ang kumpiyansa niya sa sarili. Lumaki po yung insecure ko sa lahat. Dumating po ako sa point na ayoko lumabas. Ayoko may taong nakatingin sa akin. Kasi feeling ko po pag nakatingin sila sa akin, pinag-uusapan nila ako, pinagtatawanan nila ako, o kung ano man sinasabi nila. Lalabas ako, naka-jacket ako. As in, balot na balot ako. Ayoko nakikita nila ako. Ang ugat kasi sa kanyang braso, umumbok at namaga. Ayon kay Dr. Arlene Duque, isang vascular and transplant surgeon, ang pamamaga ay dahil sa dami ng tusok sa liig ni Jolly Ann. Hindi siya dahil sa basta lang sa nagkamali ang tusok. Meron talagang reason na tawag natin doon beginning na central vein stenosis, no? Yung maraming tusok sa liig. Kaya ka nagkakaroon ng aneurysm, no? Sa kamay. Pag tinanggal mo kasi yung catheter, nagpe-peklat siya eh. Pag nagpeklat siya, pwede niyang sarahan yung ugat na pinagdaanan ng catheter. So, kumikipot yon. So, imaginein mo, pag kumipot yon, pag bumalik ang dugo pabalik sa puso, hindi siya talaga nakakabalik totally sa puso, no? Naiipon siya. Nagkakaroon ng pressure, lumalaki yung fistula. Sa ngayon, patuloy pa ring lumalaban sa sakit na CKD si Jolly Ann. Pero bumubuti na raw ang kanyang kondisyon. Ngayon po, medyo gumaan po, parang
Naging okay din po yung hemoglobin ko. Tapos hindi na po ako masyado hingal, nakakakilos na po ng maayos. Sa ngayon po, tuloy-tuloy pa din po yung dialysis ko 3 times a week. Kasi po, lifetime na po yung dialysis. Laking pasasalamat ni Jolie Ann sa mga tumulong sa kanya matapos siyang maipalabas sa aming programa. Bali po, may mga tumulong po after ko ma-feature po na sa TV na yun po, na-operahan ako. By September po, last year, na-operahan na po ako. Almost 1 month po ako sa NKTI kasi po, may mga test pa po, tsaka mababa yung hemoglobin ko. Inayos pa po nila bago nila ako operahan. Si Jolie Ann sumailalim sa ligation para tanggalin ang namagang ugat. Tumagal daw ang operasyon ng halos kalahating araw. Almost a year po, ito na po yung operation ng fistula ko. Bali po, wala na po yung parang sawa sa braso ko. Bali, 4 po siya na-cut. Ligit po yung ginawa sa kanya. Hiniwa po, tas tinanggal po yung namumuong dugo at saka mga laman na nagbara po sa ugat. Kaya po siya lumaki. Tapos pinatay na rin po yung anastomosis dito para po hindi na siya lumaki ulit. Kung mapapansin niyo po, may malaki pa rin po ako dito. Bali ito po, hindi na po sinama sa operation kasi po malapit po siya sa heart ko. Kaya in-stay na lang po nila na ganyan pero patay na po siya. Umaan na po yung parang kilos ko, nakakakilos na po ako ng maayos, nakakalinis ng bahay. Gumaan po talaga yung kilos ko, yung parang pakiramdam ko, naging maayos po. At para naman makatulong sa kanyang habang buhay na gamutan, nagtayo si Jolie Ann ng sarili niyang small food business. Ngayon po, kahit maghapon po ako nagtitinda, o di kaya po mga ilang oras ako nakatayo, hindi ako napapagod. Mas okay po yung ganito, parang feeling ko po normal ako. Hindi rin daw sumusuko si Jolie Ann sa pag-asang makahanap siya ng kidney donor. Sa mga kapwa ko, CKD, huwag mawawala ng pag-asa. Talagang minsan, talagang down tayo, lalo na kapag dumadaan tayo sa crisis financially. Pero kung titignan po natin yung brighter side na mas okay nang mabuhay tayo, mas masarap, gigising pa tayo kasama natin yung pamilya natin. Basta stay positive lang, laban lang. Yan ang buhay ng mga taong mayroong allergic rhinitis dulot ng mga alikabok, balahibo ng hayop, o di kaya dahil sa pabago-bagong panahon. Pero papaano mo ba malalaman kung ang iyong pagbahing ay dahil sa allergy o isa ng common cold? Ang 22 anyos na si Glenn, 3 bimpo ang nagagamit sa isang araw dahil sa allergic rhinitis. Dahil nga rin sa kanyang sipon, patong-patong na tissue ang kanyang naiipon. Mga second year high school, doon po siya nag-start yung atake po ng hika. Tapos nung nagpa-check up na po ako, yun na po, may allergic rhinitis daw, sabi ng doktor. May rin po kasi kami dati, may aso po. Tapos siguro po sa aso, sa mga alikabok. Nasa lahi din po kasi namin yung na may asthma. Apektado rin ang kanyang pag-aaral. Mahirap po humingi, lalo na po kapag sobrang lamig sa classroom. Tapos yung pagka nasa aircon po, pag nabababad. Ayun po, nag-allergy na po ako. Kakati po yung ilong, tapos susunod na may tutulo. Hatching na ng hatching. Parang gusto na po kasi talaga umuwi pagka ganun yung pakiramdam. Yung sobrang lala na po, bangkati na po, makati na po lahat, tenga. Lalamunan, mata. Bilang solusyon sa allergic rhinitis, ang kanyang takbuhan, ang antihistamine at nasal spray. Ilang balik na po kasi ko ng doktor nun, pa ulit-ulit. Mahal po Mahal po yung pa-check up, tas yung gamot. Home remedies na lang. Pero may nakita raw siya online na posibleng solusyon. Ang bawang sa loob ng ilong. Pwede raw panlaban sa sipon? Trinay ko na. Kung gagana. Kumana ba? Hindi po. Mapdi lang yung ilong ko.
Ayon sa ENT practitioner na si Doc Almia Pazon, hindi raw epektibo at ligtas ang paggamit ng bawang, lalo na sa ilong. Ang garlic sa paglagay sa loob ng ilong, wala siyang effect sa pagkaluwag ng ilong. Based sa mga literature, sa pag-aaral, wala po siyang kinalaman sa pagluwag ng ilong. In fact, pwede siyang magkaroon ng irritation sa loob ng ilong. Tapos, kunwari, may maiwan siyang garlic doon, pwedeng magkaroon ng infection. Kasi hindi naman balat yung covering sa loob ng ilong. Mucosa siya. Sobrang very sensitive yun. Hindi siya balat. So, may mga blood vessels din nun. So, if ever ma-irritate doon, pwedeng dumugo din yung ilong nila. Mahalaga raw malaman kung ito ba ay allergic reaction o common cold. Ang common colds is usually sipon lang siya. Pwedeng may kaakibat or kasama na cough, may konting fever, Usually kasi ang common colds caused by viral infection, Pag allergic rhinitis kasi, it is not caused by any of those, Ang symptoms naman ng allergic rhinitis, hindi lang sipon, Merong kasamang nasal itching, paghahatching, Paghatching, pwede ding makati yung mata, pagbabara ng ilong, o di kaya pwedeng may nararamdaman silang sipon sa likod ng lalamunan, na feeling nila merong plema sa lalamunan nila. Dagdag pa ng eksperto, wala raw lunas sa allergic rhinitis. Wala talaga siyang cure, Ang ginagawa natin is symptom-based treatment. So, hindi lang siya 7 days treatment. We have to know kung ano talaga yung nagte-trigger. Well, that's the number 1 treatment for allergic rhinitis, to avoid yung trigger factor. Pero mainam na malaman kung saan tayo allergic para maiwasan ito. Ika nga, prevention is better than cure. Actually, kasi alam na natin pag may trigger tayo, kunyari nakaamoy ng alikabok, maghahatching tayo, mangangati ilong, alam mo na kung saan ka nagte-trigger, no need for that test, Ang allergic rhinitis is symptomatic treatment, Kung may sipon ka, gagamutin. Kung hindi niya nakokontrol yung symptoms niya, kailangan niya na magpakonsulta sa malapit na ENT, or kahit malapit na doktor sa area nila. Para naman kay Glenn, lesson learned. At hindi na raw siya gagamit ng kahit ano sa kanyang ilong nang hindi nagpapakonsulta sa eksperto. Huwag masyadong maniwala sa mga napapanood sa social media. Tandaan mga kapuso, makinig lang sa mga ekspertong totoo para ang problema hindi na mas lalong lumala pa. Lumalagatok at pumuputok-putok na pagbabanat ng buto. Aray ko! Ayun. Saka unti-unting hinihila ang lieg at batok. Relax lang, sir. Medyo pinokot lang, sir. Relax. Relax. Ito ang tinatawag nilang hilot palagatok o bone setting. Kumawala yung kaluluwa ko, sir, Relax. Ligtas nga ba itong gawin? Huwag mo kukontrain, sir. Relax, sir. Relax. Patok sa mga videong ito ng licensed massage therapist sa Malaysia na si Jepoy, ang mga lumalagatok at pumuputok-putok na pagbabanat ng buto. Pero hindi raw ito ang chiropractic treatment na mas kilala ng iba. Relax mo lang, sir. Relax lang. Mayroon pong letter. Kundi ang hilot palagatok o bone setting. Kung saan gamit ang isang strap, dahan-dahang hahataki ng lieg at ulo ng pasyente para ang buto sa batok lumagatok. Nagkakahalaga ito ng 1,500 pesos kada session. Patok daw ang pagpapalagatok para sa mga taong madalas ang pagsakit ng buto sa batok. Sa bone setting kasi, hinihila ang mga buto para maayos ang mga naiipat na ugat na sanhi ng pananakit ng likod. Pero ang tanong, aprobado ba ito ng mga eksperto? Alamin natin yan
mamaya. Pero teka, bakit nga ba kasi madalas sumasakit ang ating likod at batok? Ayon sa orthopedic surgeon na si Dr. DJ Pacheco, dahil daw ito sa madalas at matagal na pagyuko. Tawag doon is text neck syndrome, no? So, nangyayari dyan yun, dahil matagal na nakayuko, so masakit yung likod dahil hindi nakayanan muscle sa likod. Pabigat din daw ang pagbubuhat ng mabigat. Yung mechanics kasi ng neck, hindi lang kasi buto. Meron may mga muscles, no, ligaments, no. Sila ang nagbibigay kasi ng structure ng likod natin. Madalas kasi sumakit yan dahil yung posture ng isang tao minsan mali or hindi nakakayanan ng muscle ang bigat ng stress na nakukuha. Sa mga ganitong kaso, cervical traction daw ang ginagamit ng mga lisensyadong eksperto. Hinihila namin, pero yun, nakakalculate gano'ng kabigat bago hihilain. Kasi pag nasobrahan, pwede ma-paralyze yung isang tao. Kailangan under professional observation para mahila. Para kung may mangyari, at least meron doon na makakatulong. Pero ang bone setting, ligtas nga ba? Ayon sa Philippine Institute of Traditional Alternative Healthcare o PTAC na isang ahensya sa ilalim ng Department of Health na nangangasiwa sa pag-unlad at paggamit ng tradisyonal at alternatibong paggagamot sa bansa, iminumungkahi nila ang mga bone setter na makipag-ugnayan sa kanila para sa accreditation ng teknik na ito. Na-evaluate ng NCC ng hilot, hindi daw siya pwede ma-subsume under sa hilot kasi different techniques yung ginamit ng mga bone setters. Hindi pa namin masasabi na unsafe siya as of this moment kasi wala pa yung thorough evaluation na gagawin ng PTAC once they formally apply sana as part of the modalities to be recognized by PTAC. Relax na, sir. Papukontrahin. They have to write to PTAC para maging formally included na siya dito sa mga modalities namin. Kasi in that case, once they are recognized, maging confident na rin yung ating public na to seek their services. Mga kapuso, walang masama kung susubok tayo ng mga alternative healthcare para sa mga iniinda nating sakit sa katawan. Tandaan lamang na dapat ay magpakonsulta muna sa eksperto para masigurong ligtas at angkop ang treatment na ito para sa inyo. Ngayong nagkalat sa social media ang mga food content, kanya-kanyang pakitang gilas ang ating kapuso netizens pagdating sa kanilang cooking skills. Hindi, nakita ko din yung grapes. Pero sa likod ng mga lutuin at mukbang, paano nga ba natin mapapanatiling fresh ang ating lutong pagkain at tirang ingredients? Hilig daw talaga ng mommy/nurse na si Lovely ang magluto. Growing up po with a chef dad, yun po yung sigurong nakuha ko din sa kanya. And yung love for cooking. Tapos ngayon, as a mom, na-apply ko na yun sa family ko, sa mga kids ko, napapagluto ko na sila. Bukod sa pagiging chef ng pamilya, pinaninindigan rin ni Mommy Lovely ang kanyang pagiging content creator. Kasi as a mom, everyday yung pinaka-struggle natin is mag-isip ng uulamin. So why not yung mga naiisip ko, i-video ko, tapos i-share ko sa online, i-share ko sa mga social media accounts ko, para yung ibang mga mommies, hindi na sila mag-iisip ng kung ano lulutuin. Pero ang hindi alam ng marami, itong si Mommy Lovely, metikuloso pala pagdating sa pagluluto. Isipan ko, paano ko kaya mapapahaba yung life ng mga veggies ko bilang hindi naman ako namamalengke everyday dahil nga working mom din ako. So ayun, naisipan kong gayahin yung mga nasa supermarket. And yun, na-discover ko 2-3 weeks hanggang 1 month, hindi man nabubulok yung mga veggies ko sa ref. Sinisiguro daw niyang fresh at safe to eat ang kanyang mga recados. After kong mamalengke, so nilalagay ko sa isang basket yung mga gulay ko. And then after nun, babanlawan ko na muna sila. So yan, idadry lang natin dito. So itong cabbage, before ko siya babalutan ng cling wrap, yung una kasing napapanis dito is yung part na to. So una siyang nabubulok. So yung ginagawa ko is,
nilalagyan ko muna ng paper towel. So, once na nalagay na siya dyan, tsaka ko na siya babalutan ng cling wrap. May tipid hack naman si Mommy Lovely sa mga walang cling wrap sa bahay. Sa mga ayaw sa cling wrap, pwedeng-pwede din naman itong ating brown bag. Pwedeng-pwede natin itong i-reuse, so makakatulong pa tayo kay Mother Nature. Pwede natin ilagay yung mga gulay natin dito, like itong lettuce. So ito, dahil brown bag siya, papel siya, yung moisture sa loob, siya na yung mismong sisipsip. Bukod sa mga gulay at ibang rekatos, dapat daw ay maayos din ang pag-iimbak ng mga karne. So sa karne naman, after kong mamalengke, ayan, binanlawan ko na to. Nilalagay ko siya sa mga container na ganito. So pwede kayong mag-color coding. For example, ito pwedeng fish, ito pwedeng beef or pork, tapos ito pwedeng chicken. Para naman sa mga prutas natin sa bahay, may tip din si Mommy Lovely. Kukuha lang ako ng bowl na may water, tapos maglalagay lang ako ng konting vinegar lang. Pwede mo nang ibabad tong mga grapes. After 10 minutes na nakababad, may makikita na talaga tayong mga dumi na nakalutang. I won't compromise the health of my family. So very important sa akin na malinis yan. And I don't want to have food poisoning events dito sa aming house, dito sa aming household. Approve naman kaya ng eksperto ang tips ni Mommy Lovely? Nakakatulong in some ways dahil sa naiilayo natin ang mga ito sa exposure sa mga mikrobyo. Sa pamamagitan ng pag-cling wrap, naiiwasan natin na masira yung balat at ganoon din yung paglagay natin sa mga paper bags. At dahil dito, mas hahaba yung buhay ng mga pagkain. Ayon pa kay June Barnes, isang microbiologist at food safety expert, may pathogens o mikrobyo ang mga pagkain na hindi natin nakikita. Sinasabi nila na okay ang kalidad ng isang pagkain kung ang bilang nito ay umaabot ng mga 10 to the 4 hanggang 10 to the 5 or mga 10,000 hanggang 100,000 kada gramo. Pero nagkakaroon din ng pagtaas ng bilang kung halimbawa hindi na nailagay sa tamang kondisyon yung pagkain na binili natin. So napaka-importante talaga na mapipigilan natin ang pagdami ng mga mikrobyo na ito. Pero paano naman natin malalaman kung ang isang pagkain hindi na po pwedeng kainin? Yung mga senses natin ay magandang basehan. Kung naamoy natin na hindi na okay yung amoy nito, dapat ay hindi na natin ito kakainin. Pwede rin nating tingnan yung kanyang physical attributes. Kung nakita natin na inaamag na siya, signs ito ng spoilage ng produkto. When in doubt, throw it out. Mula agahan hanggang hapunan, dapat sigurado tayong malinis ang ating mga kinakain. Hindi lang dapat ito pasado sa panlasa. Dahil ang food safety ang secret ingredient para laging healthy. Ang Filipino-American vlogger and TV personality na si Will Dasovich matapang na kumasa sa literal na makapigil hiningang kompetisyon. Ang static apnea o ang pagpigil ng hininga sa ilalim ng tubig. Ang kasalukuyang national record ay 5 minutes and 28 seconds. He can hold his breath for 5 minutes and 28 seconds. That's tough to beat. Maging sapat kaya ang kanyang will para masungkit ang bagong national record? Good morning, Philippines! Kilala si Will bilang adventurous na makikita sa kanyang mga vlog. Kahit maganda ang pangangatawan, mahina raw ang kanyang baga. Ang hina talaga ng baga ko. Yeah, before I began training, wala. I'm just a normal person. Ang pumukaw sa pansin ni Will ay ang static apnea. Ito ang training na ginagawa ng mga free diver para pigilin ang hininga sa ilalim ng tubig. Pero para magawa niya ito, kailangan niyang palakasin ang kanyang baga.
Alam ko, ito yung oportunidad ko na to break national records because this is what I've been training for all year. Kahit physically fit, nahirapan daw si Will sa kanyang training. 4:15. Kaya naman, sinusubukan ni Will na magpigil ng hininga kahit saan. One of the ways I'm trying to train is even on an airplane or in an airport, I'm always holding my breath. Kasi tinuturuan ko ang biology ko just to become adapted na walang oxygen, sa konting oxygen. So, mukha akong balu, nasa aeroplano ko, ganito. May ginagawa kong breathing exercises kung saan-saan, sa grocery store. I'm always doing it throughout the day. Sa point na to, sa buhay ko, yung mga kaibigan ko, like alam nilang lahat na medyo weird ako, medyo off ako. Pero I'm weird with a purpose. Lahat ng mga ka-weirdan ko, it has a point. So parang sanay na silang lahat. Mahigit 4 na buwan daw siyang nagsanay na magpigil ng hininga. Sa gabay ng kanyang coach, makapigil hininga rin daw ang kanyang pagsasanay. Katulad ng full lung stretching. May mga iba't ibang exercise ginagawa ko, ginagamit ko an exercise ball where I'm stretching my torso. And as I'm stretching, I'm holding my breath as well. At ang empty lung stretching. May mga empty lung stretching din, where you're stretching, na you exhale all the air. So you have to do full lung stretching, empty lung stretching, and then on top of that, I also do yoga. Nakatulong daw ang yoga para pakalmahin ang kanyang isipan. When you're holding your breath, everything has to be calm. Dapat walang pain, walang sakit, walang discomfort sa katawan mo. This is 80% mental, yung sport na to, na free diving, 20% physical, I would say. Hanggang nito lang buwan ng Agosto, sumali si Will sa isang professional free diving competition ng International Association for the Development of Apnea sa Batangas. Kasabay niya rito ang iba't ibang professional na free diver sa bansa. Slowly hands on the wall, Will. Slowly hands on the wall. Will, we are almost there. Will, stretch your body. 5:15. Very good control. Foot on the ground, Will. Nasungkit kaya ni Will ang bagong national record? Abangan mamaya. Samantala, ang ganitong uri ng pagsasanay, ligtas kaya? Ayon kay Doc April Calleja, isang internist and pulmonologist, ligtas naman daw ang pagpigil ng hininga bilang breathing exercise basta kaya ng iyong katawan. Nakatutulong daw kasi ito para mapalakas ang baga katulad ng ginagawa ni Will. Kapag tinuruan ka kasi ng breath holding, tuturuan ka nila mag-meditate. So pag nag-meditate ka, natuturuan kang huminga properly. At the same time, yung diaphragm natin, no, it's our major muscle for breathing. Parang natuturuan din siya, kumbaga, na kukondisyon din siya. Pero paalala ni Doc, huwag ipilit kung hindi kaya ng katawan. Kapag kasi ipinilit, posibleng bumaba ang oxygen flow sa utak ng isang tao dahilan para mawalan ito ng malay o di kaya ay magkaroon ng permanent brain damage. Ang pinakaayaw natin with breath holding kasi is pag dumating yung point na talagang hindi na kaya ng katawan, nagiging anoxic yung body natin, no? So bumababa yung oxygen saturation natin, it may lead to collapse or minsan 'di ba nagkakaroon tayo ng mga nahihimatay kung tawagin. Dahil hindi tayo humihinga, basically hininto natin siya, walang pumapasok na oxygen which we need for us to oxygenate the body. So we inhale, kailangan ng puso yan at saka other internal organ. Nakatutulong naman daw ang physical exercises para maging healthy ang ating lungs. We start off with yung cardio muna. Kasi pag mas mataas yung heart rate mo, mas maganda yun sa katawan. No? So parang mas gusto natin yung na-condition muna yung body before tayo magkaroon ng intensive exercise. No? Pero Doc, bakit nga ba may ilang tao na mabilis singalin?
Depende yan, tayo ba ay overweight? So pag nasa heavier side tayo, onting galaw pa lang, mabilis tayong hingalin. Pangalawa, meron ba tayong underlying problem? Pag tayo ay madalas hingalin for no reason, ibig sabihin, hindi naman tayo nagja-jog, hindi naman tayo nagbubuhat ng mabibigat. Yung normal lang natin na paglalakad pero hinihingal, I suggest you consult your doctor immediately. Just for them to work you up on the diseases. Baka mamaya kasi mabibigla tayo, meron pala. Iwasan din ang mga bisyo tulad ng paninigarilyo. May myths tayo dyan na smoking is not the same as vaping. Well, I'm here to debunk that myth, no? So, vaping is as bad as smoking. Without nicotine man iyan, masama pa rin sa baga. Samantala, We have done this a lot of times. You are completely okay. Keep an okay sign with your left hand, Will. 5:30. We are almost there, Will. We are almost there. You are stronger than this, Will. You are stronger than this. Keep an okay sign with your right hand. Now breathe. Breathe. Hold. Inhale. Hold. Okay, sign. No. Okay. Okay, sign. Now say it. I'm okay. Okay, now. nalagpasan kaya ni Will ang time to beat? Congrats, Will! Tumagal si Will ng 5 minutes and 44 seconds sa breath holding. Isang bagong national record para sa pinakamatagal na pagpigil ng hininga. New national record. Man. Boom! It's done. White card is you win. You got it. But red card, no. That moment was just isa sa mga pinaka-best moments of my life. Bukod sa bagong record, lumakas din daw ang baga ni Will. When you learn how to hold your breath and utilize oxygen better, it translates to all the other parts of your life. Para sa healthy at longer life, dapat alagaan ang ating kalusugan, kabilang na ang ating baga. Dahil ang bawat paghinga ay maituturing na biyaya. Samantala mga kapuso, healthy living din ba kayo? Aba, i-share nyo na ang inyong health hacks dito po sa tahanan ng mga doktor ng bayan. Ano ho yung mga simpleng bagay na ginagawa ninyo sa pang-araw-araw to keep your mind and body healthy? Syempre, i-video nyo na yan at ipadala po sa amin sa Facebook page ng Pinoy MD. Ano pang hinihintay ninyo? Share nyo na yan ha, ang inyong hashtag HealthHacksWithPMD. At nakaisang oras na naman po tayo mga kapuso. Magkikita-kita tayo muli next Saturday, 6 to 7 in the morning. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Sison, nagpapaalalang iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman si Dr. Q, ang inyong obstetrician gynecologist. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok tuwing Sabado ng umaga. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD. Tandaan, lain ng kalusugan. Pinoy sa lahat ng ating katawan, kaya dapat itong pangalagaan. Pinoy MD. Hilig ko talaga ang pagluluto, kaya ang hobby ko naging business na din, dagdag income para sa family. Pero ngayong 50 na ako, madalas sumasakit ang tuhod ko at mga kamay ko. Madalas namamanhid, kaya hirap na rin ako sa pagluluto. Dahil sa edad ko na ito, takot na akong uminom ng gamot. Yun nga lang, apektado ang pagluluto ko. Ang osteoarthritis ay sakit tulad ng pamamaga ng kasukasuan. Madalas, naapektuhan nito ang tinatawag nating weight-bearing joints o yung mga nagdadala ng bigat ng ating katawan, gaya ng tuhod, balakang, gulugod, kasama din ng balikat, kamay, at mga buto sa lieg na nagdudulot ng pananakit, pamamaga,
at paninigas ng joint. Para maibsan ng pananakit, maaari kayong bigyan ng gamot gaya ng naproxen. At sa tamang pag-inom nito, nagdudulot ito ng mabilis na ginhawa mula sa sakit in as much as 15 minutes at long-lasting na lunas na up to 12 hours. May pag-aaral din na ang gamot gaya ng naproxen ay may mababang risk sa puso. Gayunpaman, mabuting dumulog sa doktor upang maging panatag sa pag-inom ng tamang gamot. Panatag ako na wala na nga sakit ng arthritis ko. Kaya easy-easy na ang pagluluto ko. Salamat, Flanax! Pag may pangamba sa pain medicine, don't worry. Maging panatag. Mag-Flanax.